At ikaw, antivirus, dapat kang maparusahan dahil bastos ka. Ni hindi ka abogado, akala mo kung sino ka. Mag-aral ka muna ng law school, pumasa ka bago ka magdadakdak dyan. Mantakin mo, 15, unanimous Supreme Court decision, nalapastanganin mo ang desisyon nila. Hilo ka ba? Ang yabang mo. Sa totoo lang, wala ka namang alam sa batas. And yet, kung ano-ano mga pinagsasabi mo dyan. Diba? Eh, hindi ka nga abogado eh. Kaya ka nga nagbabasa lang ng script dun sa chief of staff mo na abogado. Diba? Tapos ngayon, dismayed ka dyan. Ha? Many disturbing questions about short-term and long-term consequences of this ruling down. Okay? Diba? Ano ba yan? Actually, mas matindi yung maanghang talaga yung sinabi niya. Maanghang din yung sinabi ni De Lima. Tapos binawi. Kasi alam niya, hoy De Lima ha, pwede pang mabuksan uli ang kaso mo dahil estudyante mo ba yung judge mo na nagpa-absulto sa'yo? Hindi mo sinagot yan. Ang pinasagot mo lang, spokesperson mo dahil ayaw mo magsinungaling. Ang sabi pa niya, I don't remember. Nako, tell that to, ewan ko ba, wag na Marines kasi matatalino na ngayon ang mga Marines sana. Although dahil wala silang ginagawa as protector of the people, nagdududa na tuloy ako. Pero ang kapal mo din, De Lima ha, ko-questionin mo ang desisyon ng Korte Suprema, samantalang ikaw mismo hindi mo pa inaamin na estudyante mo yung judge na nagpalaya sa'yo. Pag binuksan niya ng Korte Suprema at sinabi ng Korte Suprema na nagkaroon ng violation of due process rights ang Estado dahil may karapatan ng Estado na malaman na estudyante mo yung West mo, lagot ka, balik ka sa kulungan. Salita na nanggagaling sa mga loyalista ni Bangag, mga Dilawan at CPP-NPA terorista na nagsanib puwersa na nagnais na patalsikin si BP Sara sa kanyang posisyon bilang Vice President sa pamamagitan ng isang impeachment. Sa mga natutulog sa kangkungan na hindi nalalaman ng balita, binasura po. Unanimous ang Korte Suprema, binasura ang impeachment complaint dahil po sa 2 puntos. Ang pagbabawal sa mahigit isang impeachment complaint laban sa isang impeachable officer. At ang sabi ko nga, kinakailangan ba maging genius ka na kapag pinagbabawal ang mahigit isang impeachment complaint sa isang taon at pang-4 na impeachment complaint ang sinampa bilang isang articles of impeachment, ayan ay pinagbabawal? Iniisip ko nga na sayang lang ang oras at panahon at salapi ng taong bayan ng Korte Suprema para mag-rule on something na napaka-obvious. Kapag pang-4, labag yan doon sa isa lamang na impeachment complaint ang pwedeng masimulan sa kada taon laban sa isang impeachable officer, di ba? 1 and 4. 4 is more than 1. Ano ba yan? Hindi man kailangan mag-law school para malaman yan. At pangalawa, sabi ng Korte Suprema, miski ito isang impeachment na tinatawag nilang sui generis. Sui generis ay one of a kind. Hindi siya korte and yet hindi siya politika lamang. Kinakailangan bigyan ng pagkakataon na madinig ang nais matanggal sa posisyon. At kaya nga po, ang ating saligang batas ay merong proseso na kinakailangan. Dadaan muna po yan sa Committee on Justice as a plenaryo ng Kamara de Representante. Ito ay para masiguro nga na yung mga pinatatanggal sa kanilang pwesto ay bibigyan ng pagkakataon na madinig. Dahil sila naman po ay merong mandato. Kung sila ay halal gaya ng Presidente at ang Vice Presidente, napakadaming ating kababayan na nagbigay ng mandato sa Presidente at sa Vice President. At kung sila naman po ay hindi halal ng bayan, napakataas naman po ng posisyon na yan na meron silang butas sa karayom na pinagdaanan gaya ng mga miyembro ng Supreme Court, ng constitutional bodies at ng ombudsman na dumadaan muna sa Judicial and Bar Council bago sila matalaga sa kanilang pwesto. So kinakailangan medyo process, hindi po pwede na gaya nga ni sinabi ni Senior Justice Marvic Leonen na the end justifies the means. Kinakailangan talaga madinig ang kanilang panig at hindi po pwedeng nagagamitin lamang ang impeachment bilang sandata sa politika. Kasi ang sabi nga ng Korte Suprema ay bagamat ito isang political process, kinakailangan pa rin yung political context ay dumaan sa masuring pagsusuri kung ito ay lumalabag sa saligang batas.
Now, ang pag-usapan natin ngayon, ano ba yung mga binabato nila laban sa decision na yan? Unang-una, itong si Tulfo, hindi naman ako nagtataka dahil siya si Tulfo, ang sabi ng saligang batas, the Senate shall be the sole judge of all impeachment complaints, no? Well, ang binaliwala po ng Korte Suprema, hindi ginawa ng Senado bilang isang impeachment court. Kasi hindi pa nga po sila nagsisimula ng impeachment. Bakit? Hindi pa nanunumpa yung 12 mga maestrado o Senate maestrado na manahalal nitong last elections, di ba? Sa 2025 elections. Ang mayroon palang sumpa, yung 12 na maiiwan. Bakit? Meron bang desisyon magagawa ang 12? Samantalang ang Senado ay 24. Para magkaroon ng quorum, dapat 13. Wala ngang 13th member, dahil 12 lang sila. So wala pang impeachment court na po pwedeng gumana. So anong desisyon ang po pwedeng gawin ng impeachment court sa puntong ito? Now, ganun pa man, ano bang binaliwala ng Korte Suprema? Wala namang binaliwala ang Korte Suprema na desisyon ng Senado. Bakit? Dahil ang binaliwala ng Korte Suprema ay yung articles of impeachment na hinain ng Kamara de Representante. Ibig sabihin, hindi akto ng Senate sitting as an exclusive impeachment court ang binaliwala ng ating Korte Suprema. Kung hindi, yung impeachment complaint na hinain ng ating mga congressman. Now, nung kaso pa ng Francisco na isa ako dun sa nag-argue laban dun sa impeachment, articles of impeachment na sinulong ng mga congressmen na pinamumunuan ni Maltis Teodoro, ang sabi ng Korte Suprema, well, in the first place, hindi namin pinaghihimasukan ng Senado. Ang sinasabi namin sa labag sa saligang batas, dahil ito ay linabag, yung pinagbabawal na mahigit isang impeachment proceedings laban sa isang impeachable officer ay ang gawain ng Kamara de Representante. Totoo, nakasulat sa ating saligang batas na ang ating Kamara de Representante ang sole na may kapangyarihan na mag-initiate ng impeachment complaint. Pero yung pamamaraan nila, kung ito nga ay lalabag o hindi doon sa pinagbabawal na mahigit na isang impeachment complaint, yan ay isang justiciable controversy o isang bagay na po pwedeng madesisyonan ng Korte Suprema. Kasi hindi naman exclusive judge ang Kamara de Representante sa lahat ng mga ginagawa niya bilang taga-initiate ng impeachment complaint. Natural, dahil hindi siya sole judge, walang ganyang provision sa ating saligang batas, po pwedeng suriin ng ating Korte Suprema kung ang gawain ng Kamara sa paghahain ng isang impeachment complaint ay labag sa saligang batas. At yan nga ang ginawa ng ating Korte Suprema. At sinabi na ang ginawa ng Kamara de Representante na pang-apat na impeachment complaint na ginawang articles of impeachment ay labag doon sa pinagbabawal na mahigit na sa isang impeachment complaint kada taon. Kasi nga, yung naunang 3 impeachment complaint, dahil hindi ito inaktuhan, nagkaroon ng desisyon ng Kamara. Anong desisyon? Na-dismiss. At kapag ikaw ay nag-dismiss ng 3 impeachment complaint, ibig sabihin, yung pang-apat! Ay, ako naman, please lang, talaga bang napakahihina ng kokote ng ating mga congressman na hindi maintindihan na kapag sinabing bawal ang more than one, ang pang-apat ay bawal. Siyempre naman, hello! Ang laki-laki ng mga ginastos ninyo para mahala sa posisyon nyo. Ang laki-laki ng mga budget ninyo. Hindi nyo maintindihan na 4 is more than 1. Hello talaga! Now, bukod pa dyan, ano mga sinasabi nila? Abay, linabag daw, at ito yung mga Kiko Pangilinan at mga antivirus ng saligang batas, ang prinsipyo ng separation of co-equal branches of government. Well, yan po, matagal na pong nadesisyon ng Korte Suprema. Kapag sinabi natin na ang hudikatura ay co-equal branch of government, sa totoo lang po, hindi totoo yan sa realidad. Bakit? Pinakakonti ng budget ang Korte Suprema. Pangalawa, wala talaga silang mga pulis na magpapatupad ng kanilang mga desisyon. Ang meron lang sila, court martials, para siguruhin naman ang seguridad ng hukuman at ating mga huwes. Pero nakasalalay pa rin sa ehekutibo ang pagpapatupad ng kanilang mga order sa pamamagitan ng court sheriffs na hihingi ng tulong sa kapulisan. Wala silang sandata kasi ang sandata nasa ilalim ng Kamara ng Presidente. At wala silang power of the purse.
Bagamat meron silang tinatawag ng fiscal autonomy na hindi po pwedeng bawasan ang kanilang hinihinging budget, ang katunayan niyan, ang power of the purse nasa Kongreso, lalong-lalo na sa Kamara de Representante. Dihado talaga ang hudikatura. So kaya lang siya naging co-equal branch of government kasi ang kanyang katungkulan ay itaguyod ang supremacy. Itaguyod na ang ating saligang batas ay pinakamataas na batas sa ating bansa. Kaya po siya naging co-equal branch of government kasi ang trabaho niya masiguro na umiral ang supreme law of the land at yan nga po ang ating saligang batas. At itong pagkakataon nito, yan nga ang ginawa ng Korte Suprema. Wala silang militar, wala silang control sa budget gaya ni Tambaluslos, wala silang army, and yet ang ginawa nila, yung kanilang katungkulan na ipatupad ang supremacy ng saligang batas, ayan. Yan ang kanilang dahilan kung bakit sila co-equal branches of government. At nagagalak naman po ako na si Atty. Fordy Topacio ay gagawa ng hakbang sa ngalan po ng PDP Laban at Sambayan ng Pilipino na disiplinahin yung mga naglalapastangan sa mga naging desisyon ng Korte Suprema, pangunahin na si Ontiveros. So Ontiveros kasi, gaya ng ginawa niya sa akin sa Senado, palibasa siya ay Senado, akala niya pwede siya maghari-harian. Di ba ang ginawa niya doon sa aking hearing? Gusto niya siya lang magsasalita. Binabasa niya yung script niya, hindi siya po pwede ma-interrupt. At kapag ikay magsasalita, magagalit siya na sinang-ayunan naman nung akala ko kaibigan ko ng Gatchalian. Hay nako, hindi na tayo magkaibigan talaga mula nang ginawa mo yun. I want to tell you that, Gatchalian. Ano nangyari sa kanya? Kung ano ng mga pinagsasabi niya sa Korte Suprema. Ano nga ba yung sinabi niya? Ito, basahin natin ha. Basahin natin, baka sabihin niyo naman nagsisinungaling ako na talagang linapastangan niya ang desisyon ng Korte Suprema. Ito. Basahin natin. Ay, naku, dapat pala hinanda ko na bago tayo nag-broadcast. Naku, bakit ba hindi ko mahanap dito yung Google? Anyway, hanapin po natin yan. Pero ngayon, ang sabi ni Fordy Topacio, yung mga naglalapastangan sa desisyon ng Korte Suprema dito sa impeachment complaint, sasampahan nila ng impeachment complaint. Tama lang naman po. Bakit? Dahil kapag yan ay linapastangan mo, sinisira mo yung tiwala ng taong bayan sa hudikatura na ipatupad ang supremacy ng ating saligang batas. At kapag patuloy mong lalapastanganin ang sinabi ng Korte Suprema, mawawala ng tiwala ang taong bayan sa ating hudikatura. Sino pang susunod sa mga desisyon ng hudikatura na wala namang armed forces para itupad ang kanilang desisyon? So kapag naglapastanganan ka, bagamat meron kang karayaan ng malayang pananalita, pero ikaw ay isang partido sa isang kaso at ang Senado naman, ang mga senador ay partido sa kasong yan dahil kasama sila doon sa nademanda doon sa Korte Suprema, ibig sabihin, sinisira mo yung tiwala ng taong bayan sa institusyon at ikaw, Ontiveros, dapat kang maparusahan dahil bastos ka. Ni hindi ka abogado, akala mo kung sino ka. Mag-aral ka muna ng law school, pumasa ka bago ka magdadakdak dyan. Mantakin mo, 15 unanimous Supreme Court decision, nalapastanganin mo ang desisyon nila. Hilo ka ba? Ang yabang mo. Sa totoo lang, wala ka namang alam sa batas. And yet, kung ano-ano mga pinagsasabi mo dyan. Diba? Ay, nako. Sabi niya, disturbing questions daw. Anong disturbing questions? Bakit? Naintindihan mo ba yung mga tanong na yan? Hindi ka nga abogado eh. Kaya ka nga nagbabasa lang ng script dun sa chief of staff mo na abogado. Diba? Tapos ngayon, dismayed ka dyan. Ha? Many disturbing questions about short-term and long-term consequences of this ruling daw. Okay? Diba? Ano ba yan? Actually, mas matindi yung maanghang talaga yung sinabi niya. Maanghang din yung sinabi ni De Lima. Tapos binawi. Kasi alam niya, hoy De Lima ha, pwede pang mabuksan uli ang kaso mo dahil estudyante mo ba yung judge mo na nagpa-absulto sa'yo?
Hindi mo sinagot yan. Ang pinasagot mo lang, spokesperson mo, dahil ayaw mo magsinungaling. Ang sabi pa niya, I don't remember. Nako, tell that to, ewan ko ba, wag na Marines kasi matatalino na ngayon ang mga Marines sana. Although dahil wala silang ginagawa as protector of the people, nagdududa na tuloy ako. Pero, ang kapal mo din, De Lima, ha? Ko-questionin mo ang desisyon ng Korte Suprema, samantalang ikaw mismo hindi mo pa inaamin na estudyante mo yung judge na nagpalaya sa'yo. Pag binuksan niya ng Korte Suprema at sinabi ng Korte Suprema na nagkaroon ng violation of due process rights ang Estado dahil may karapatan ng Estado na malaman na estudyante mo yung West mo, lagot ka, balik ka sa kulungan. Sige, lapastanganan pa more the decisions of the Supreme Court. Diba? Lapastanganan pa more. Diga? Aba, ang yabang-yabang nitong si Risa Ontiveros, oh. Hindi ko maintindihan. Oh. Sa Ligang Batas daw is a public trust. Oo, kaya nga nakakadismaya na ikaw kung anong dinadakdak mo, wala ka naman dahilan at sinisira mo pa ngayon ang tiwala ng taong bayan kasama ni De Lima. At ganun din naman itong si Pangilinan, ha? Itong sa Pangilinan, mag-ingat. Dahil meron ng desisyon ng Korte Suprema na hindi ibig sabihin na palibasa ikaw ay senador na babaliwala yung katungkulan bilang isang abogado, which applies also to De Lima. Na kinakailangan wala silang gagawin na kahit ano para masira ang tiwala ng taong bayan sa hudikatura. Ako, marami akong reklamo laban sa Korte Suprema. Hanggang ngayon, yung mga kaso ko hindi nadedesisyonan, pero ako ba'y nagreklamo? Hindi. Dahil alam ko, obligasyon ko bilang isang abogado na itaguyod yung integridad ng hukuman mismo at wag akong manira. Naka-exile nga ako, nahiwalay ako sa pamilya ko, wala kayong narinig sa akin na kahit ano laban sa hudikatura. Dahil alam ko naman, bagamat subject din sila to political pressure, naintindihan ko rin ang buhay nila. Palaki kasi ako ng West. At ang importante talaga, magpatuloy na magtiwala ang ating publiko sa integridad ng ating hudikatura dahil kung hindi, magpapatayan na lang yan sa kalye. Rule of the jungle kung wala pong rule of law. Kaya yung mga maasim dyan, pwede ba mag-antay muna kayo ng 2028 at pasensya na kayo kung by 2028 ang pinakamalakas pa rin kandidato para presidente ay si BP Sara. Paano ba namang hindi mananalo si BP Sara? Kinidnap nyo yung pinakamahal na presidente sa kasaysayan ng Pilipinas. Hindi po nagsisinungaling yung mga approval at trust rating na pinakamataas ang Tatay Digong nang siya umalis ng opisina. Pinakamahal siya. Tapos, ikikidnap nyo, ipatatapon nyo sa Hague, magsasabuatan kayong mga loyalista, mga dilawan at CPP-MPA terorista at sa tingin nyo, matatalo nyo yung anak nung pinatapon nyo sa The Hague. Ayaw kong isipin ang what is inevitable in life. Diba? Sabi nila, taxes and death. Pero pag may nangyari pa, Tatay Digong sa The Hague, kalimutan nyo na nang mapapalitan nyo si Inday Sara bilang presidente pagdating ng 2028. Hindi kayo patatawarin ng taong bayan. Ang issue lang, magtatagal ba kayo hanggang 2028 kung may mangyari kay Tatay Digong habang nakakulong dito sa The Hague? Sa tingin ko, hindi. Magtago na nga kayo. Dahil nung minsan na ang sambayan ng Pilipino, hindi man lang kayo pinakulong, mga Marcoses, sa susunod siguro, sigurado na yan. Kinakailangan naman, pagbayarin kayo sa mga kasalanan ninyo, kasalanan ng Marcos Sr., kasalanan ng Marcos Jr., kasalanan ng Mangga. Huwag natin kakalimutan, ha? Hindi ibig sabihin na friendship ang Mangga at saka ang Inday Sara, wala pa rin pananagutan ng Mangga. Hanggang ngayon, hindi siya nagsasalita sa pinaka-importanting bagay na meron siyang personal na kaalaman. Kung Addictus Benedictus ba ang kapatid niya? Dahil kung Addictus Benedictus at bigyan niya yan ng konfirmasyon, napakadali ng sipain sa pwesto ang Marcos Jr. Dahil bukod pa sa hair follicle test, yung ganyang testimonya ng sariling kapatid ang siyang magpapatunay ng estado ng pag-iisip ng Marcos Jr. Diba? Nako, umiinit na naman ang aking ulo. Kaya hinay-hinay muna.
Dahil gusto pa nating magpatagal sa ating diskurso, di ba? Oh, bakit napakaasim ninyo? Sariling appointee naman ni Marcos Jr. bumoto pabor sa petisyon. Yung kaisa-isang inappointee ni Marcos Jr. Kung kaklasiko si Justice Raul Villanueva. Yung isang justice na alam nating napakalapit kay Lisa Araneta Marcos, bumoto rin pabor sa petisyon. Oh, yung isang yung ponente, yung nagsulat, appointee ni Noynoy Aquino, Dilawan. Oh, yan ang desisyon na ginawa niya. Wala kaming pakialam sa politika at inaamin namin na political ang proseso. Pero miski political yan, dapat ang mga hakbang na ginagawa ay sang-ayon sa saligang batas. O, ba't kayo magagalit? Tapos ngayon, binubura nyo itong Senior Justice Marvic Leon na hindi na raw progressive kasi bumoto pabor sa isang Duterte. Anong klase pag-iisip yan? Gaya ng binura nyo na ako dahil ako'y pabor kay Duterte. Bakit ako hindi papabor kay Duterte? Nung ako'y mambabatas. Lahat ng sinulong kong batas, sinulong niya at pinirmahan para maging batas. Universal healthcare, libreng gamot at libreng paggamot, libreng tanghalian sa mga nagugutom na kabataan, National AIDS Law Policy, libreng patubig sa mga maliliit na mga magsasaka. Libreng tuition sa state universities and colleges ha. Huwag si BAM lang ang bibigyan yung credit dyan. Ako po ang tinalaga ni Ann Hofer na kausapin sa Presidente para wag i-veto yan, Presidente Duterte. Dahil yung buong economic team ng Presidente Duterte gustong i-veto yung libreng tuition sa state universities and colleges. Sabi sa akin ni Tatay Digong, hindi. We will invest in our capital, our human capital, our people. Bakit yung buburahin ngayon si Senior Justice Leonen samantalang sinasabi lang naman niya yung tama? Ako po, matagal kami nagsama ni Justice Marvic Leonen sa UP College of Law. Wala po kaming away. Pero sa totoo lang, hindi rin kami magkakampi sa aming kampo. Dahil dyan sa UP College of Law, palaging divided yan. Pero hindi po nawala ang respeto ko kay Justice Leonen, miski hindi pa siya justice, dahil alam ko naman, in the end, sumusunod yan o gagawin niya ang tama. At tama naman yung kanyang desisyon. So let us give credit where it is due. Dahil kung ang kanyang political na paniniwala lang ang kanyang susundin, talagang hindi yan boboto pabor kay BP Sara. Dahil talagang dilawan siya to the core. Pero he transcended his political beliefs and upheld the supremacy of the Constitution. Kaya pinupuri ko naman po si Justice Leonen. Iba talaga yung feeling na ang tagal mong kakilala yung tao tapos napakatino naman palang talagang tao, no? Talagang proud naman ako, nakakilala ko siya na napakatagal na panahon. At siyempre, nakasama ko rin sa UP College of Law, no? Bilang isang colleague sa faculty. At siyempre, naging din po namin siya. Naging din nga ba si Marvic Leonen? Parang naging din si Marvic Leonen. But in any case, ayan po, ang mga maaasim. Tapos may mga nagsasabi, appointees lahat yan ni Duterte. Bakit? Yung pinaka-importanting petisyon para kay Tatay Digong, yung pagpigil sa kanyang pagdala dito sa Dahig, inaktuhan ba ng Supreme Court? Hindi. Yung petisyon na hinain ni Attorney Delgra na merong TRO, sabihin na natin naging mutan academic dahil nailipad na sa Dahig. Nag-issue ba ng TRO? Hindi. Yung TRO na yon, magagamit pa rin yun dito sa ICC. Hanggang ngayon walang desisyon. Kung talagang rubber stamp ni Tatay Digong ang mga justices dahil siya nag-appoint, nandyan yung desisyon na yan. Dahil ang pinaka-importanting desisyon kay Tatay Digong ngayon, yung kanyang pagkakakulong sa Dahig na hanggang ngayon walang resulta. So itigil nyo na yung paninira sa Korte Suprema. Hindi po totoo na palibasa ang nag-appoint ay si Tatay Digong, sunod-sunuran lang sila. Dahil kung ganun ang nangyari, meron na pong desisyon na talagang magagamit laban dyan sa pagkakakulong ni Tatay Digong sa ICC dahil sa hanggang ngayon ay wala pa. Pero anong magagawa ng Korte Suprema? Yung impeachment, ang intensyon talaga ng taong bayan, nung binigyan ng ratifikasyon ng 1987 Constitution, talagang hindi gagamitin yan bilang sandata para sa politika. Pero nakikita natin na talagang ang impeachment ngayon
Ang dalas sa Pilipinas, kung ikukumpara mo sa bansa ng Amerika, kung saan kinopya natin yung proseso ng impeachment, napakadalas dito. May laban kay Chief Justice David. May laban kay GMA, may laban kay Ombudsman Gutierrez, may laban kay Ombudsman Desierto. Oh, 'di ba? Oh, ang daming beses kay Andy Bautista na tama naman talagang na-impeach namin dahil sa bribery. Ngayon, nagtatago sa Amerika at talagang hinahabol ng Amerika dahil din sa money laundering in connection with bribery. Oh, 'di ba? Huwag niyong kakalimutan yan, ha? Yung in-impeach namin si Andy Bautista, dadalawa lang kami ni Gwen Garcia as against the whole Congress na hawak sa leeg nung Pariñas na majority floor leader. Pero nanindigan kami na kinakailangan tanggalin ng Andy Bautista, na itigil nga dahil nag-dismiss. Pero we were vindicated kasi nga, ayun, sa Amerika nagtatago. Wala na ata sa Amerika, nasa Canada na. Nahabol dahil meron siyang money laundering bribery case. At merong reklamo sa kanya na tumanggap ng milyon-milyones galing sa Smartmatic. Diba? Smartmatic na siya ring kumpanya na nagdeklara na panalo ang Marcos Jr. na nakakuha di umano ng boto ng malapit lang kay Sara Duterte na sinasabi naman ni Atty. Glenn Chong, panalo nga siya pero hindi ganyang kalaki. Dinagdagan ng boto dahil mawawalan siya ng moral authority to lead kung tambak-tambak naman ang lamang niya ni BP Sara sa kanya. At naniniwala naman ako ng talagang tambak na boto ang nakuha niya kung ikukumpara lang ni BP Sara, kung ikukumpara sa boto ni Marcos Jr. So yan yung mga argumento nila. Hindi daw po pwede paghimusukan ng Senado dahil sole judge sila. Bakit? Meron bang nabaliwala na desisyon ng Senate sitting as impeachment court? Wala. Ang nabaliwala, yung pagsampa ng impeachment complaint ng Kamara. Labag daw yan sa separation of powers. Bakit? Ang ibig sabihin ba niyan, wala nang kapangyarihan ng hudikatura na deklara na mali ang gawain ng kahit anong sangay ng gobyerno kung ito'y labag sa saligang batas? Hindi. Kasi nga, although co-equal ang Supreme Court sa Senado and vice versa, ang ating saligang batas is supreme law of the land. Hindi siya equal to any branch of government. Mas mataas ang ating saligang batas. At yung kanilang pula na ito daw ay dahil ang mga justices ay appointed ni Duigong, bakit yung mga justice, kaisa-isang justice na appointed ni Marcos, pabor din sa desisyon, at yung sumulat pa ng desisyon, appointed ni Noynoy Aquino. Diba? Sagutin niyo yan. Ang totoo, sa kanilang kagustuhan na talagang mawala ang banta ng another Duterte pagiging presidente, minadali nila. Hindi ginamit ang coconut. Mantakin mo, bawal ang more than one impeachment complaint. Ang hinain na articles of impeachment, pang-apat, hello! Anyone home? Ang dami-dami nyo dyan. 300 plus congressmen, full staff complement. Hindi nyo maintindihan na 4 is more than 1. Hello talaga. Oh. Tapos ngawa kayo ng ngawa ngayon. Palibasa, alam ninyo, you have a problem. Ngayong na-dismiss na ang impeachment, anong tingin nyo? Lalong lumakas na ngayon ang BP Sara. Anong gagawin nyo ngayon? Titirahin yung pagkatao ni BP Sara. Hindi nagagana yan gaya nung ginawa ng mga kalaban ni Jojo Binay. Bakit? Kasi ang tagal nyo nang sinisira ang karakter ni BP Sara, hindi na kayo pinaniniwalaan ng taong bayan. Alam nyo ba kung anong gusto nila mangyari dito sa impeachment? Kasi hindi nila magagamit ang bank records ni Inday Sara kung walang impeachment. Ilalabas nila yung mga bank records. Ano ngayon? Yung mga bank records na yun naman, mga records ng mga accounts na kasamang kanyang ama. Sa katanda-tanda naman ni Tatay Digong, 80 anyos, anak ng dating gobernador ng Davao Province. Sa tingin nyo, walang pundar ang Tatay Digong? Gaya ng paratang nyo sa akin na wala akong pundar? Na anak ako na pinag-aral sa Amerika at sa England na aking pamilya, wala akong kaya, wala akong pundar para magkaroon ng mga deposito sa aking bangko? Kayo kasi magnanakaw. Kayong nagnakaw kaya ang dami niyong pera.
Kaya nagagalit kayo pag merong mga tao na may konting pundar na hindi na nagnanakaw gaya ng mga Duterte at gaya ko. Tigil-tigilan nyo ang inyong mga pagkukunwari. Dahil kayo talaga, 5,500 flood control projects, lawa ang Maynila, tulay na naguguho, puro korupsyon, mga farm-to-market roads, roads that lead to nowhere. Kayong korap. Pag-iinitan yung confidential fund ni Inday Sara, kalit-liit, wala pa ngang 135 million ba yan? Eh kayo, billion-billion, 5 billion nga ang presidente, bakit hindi nyo punteriyahin yan? Mga julol, wika nga ni Maharlika. Julol at jutang ay na-miss ninyo. Jutang ay na-miss nyo talaga. Buti na lang, may jutang ay na-miss dahil hindi tayo mako-community standard. Thank you very much, Maharlika. At nailalabas natin ang busit natin sa mga jutang inamis na yan na hindi tayo mako-community standard sa Facebook. Anyway, yun na lang po muna. At medyo na high blood na naman ako. Magpapakain po ako ng tanghalian ngayon sa Duterte Street. Sana po makasama sa amin si Ma'am Hanilet sa araw ng linggo dahil matagal-tagal na ako hindi nagpapakain diyan. May mga tao po kasi na nagsasabi na ewan ko ba, mga masamang sinasabi tungkol sa mga kumakain sa mga libreng pagkain. So ako naman po, sinisigurado ko rin na paminsan-minsan ako naman po nagdadala ng pagkain nang walang mapula yung mga kampon ng NPA dito sa Dahig. At huwag niyong kakalimutan po yan ha, dito sa Dahig na buhay ang pinakamataas na opisyalis ng CPP-NPA, Joma Sison at Halandoni. Dito po sa Dahig, ang nanalo rito, Kamatayan Party List. At dadalawa lang ang alyansang nanalo. So wag po kayong magpapadala sa kahit anong mga sinasabi ng mga taga-Dahig na naninira doon sa mga taong naging tapat kay Tatay Digong. Ako po, sinisira nila, pero sige nga. Subukan ninyong mabuhay in exile. Lahat ng ari-arian frozen, mawalay sa pamilya at sabihin ninyo, walang kinalaman ang aking pagiging tapat sa mga Duterte sa aking kapalaran. So bahala na po kayo maghusga sa kanilang mga paninira. Okay? Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ha. At ako po talaga naninindigan na sa pamamagitan ng ganitong diskurso, magkakaroon tayo ng solusyon sa ating problema. Ang solusyon natin, kinakailangan palitan ng gobyerno sa mga mapapayapang pamamaraan at sang-ayon doon sa nakasaad na sa asagligang batas ng taong bayan, ang tunay na soberenya ng taong bayan. At kaya po, ako'y nagbibigay ng importansya sa malayang pananalita at ako po'y nababahala na meron na naman palang attempt na supilin ang karapatan ng mga pananalita ng mga vloggers dito. Mga vloggers sa Dahig, wag po kayong magpapasupil kahit kanino. Paglaban po natin yan. Dahil dito nga po sa Netherlands, pinakamalakas ang impluwensya ng CPP-NPA sa buong daigdig. Labanan po natin sila. Lalo pa tayo maging maingay. Lalo pa tayong magdiskurso maski gusto nila tayong supilin. Salamat po. Magandang araw po sa inyong lahat. I love the Philippines. It's the only country that I have. It's the only country that I love. God bless.